Si Bea Alonzo ay isa na umiwas sa mga catfight sa isang lalaki. Sa kanyang paglabas sa Fast Talk with Boy Abunda noong October 26, 2023, isang bagay ang nilinaw ni Bea, nakahanap na siya ng taong karapat-dapat na ipaglaban sa kanyang kasintahang si Dominic Roque, sa pagpasok nila sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ano man ang punto ng isang tao sa buhay na, ang Love Before Sunrise leading lady ay kinilala na ang paghihirap ay isang universal na katotohanan. Na-realize ko through the years na parang, sa lahat naman ng pagkakataon, masasaktan ka. Pero you really have to find a person worth fighting for. Baka paglaban ko si Dom, she added. Kaugnay nito, inusisa ni Boy Abunda, host ng programa, kung si Bea ba ang tipong nakikipag-confrontation sa ibang babae dahil sa isang lalaki. Agad namang sumagot ang 36-na-year-old star, hindi Tito Boy. Siguro si Dom yung aawayin ko. Hindi talaga ako nang aaway ever ng babae. She went on to elaborate, kasi parang, paulit-ulit na sinasabi sa akin ng nanay ko ever since bata ako, you can never seduce a happy husband. Kung masaya siya, hinding-hindi siya maakit. Joke lang, she continued, unless may sakit na nga siya. May mga lalaki din namang ganun, na mahilig lang talaga sila mambabae. Charot. Ang isa pang dahilan kung bakit iniiwasan niyang harapin ang isang third party ay ang kanyang paniniwala na ang responsibilidad para sa pag-iingat sa kanilang relasyon ay nasa pagitan niya at ng kanyang kapareha, hindi ang ibang tao. Yung panghahawakan mo, di ba, kung may relasyon kayo, yung pangako niyo sa isa't isa, yung commitment niyo sa isa't isa, she elaborated. So sa kanya ka magrereklamo, doon sa taong binitawan ka ng pangako. When it comes to things she does not want to change, Bea stated, sana yung respeto namin sa isa't isa hindi magbago and syempre yung pagmamahal. Sa parehong panayam, ibinunyag ni Bea na gusto nilang panatilihing lihim ang pakikipag-ugnayan, ngunit na-prompt na gawin ito dahil sa mga potensyal na pagtagas mula sa ibang mga mapagkukunan. She recalled, we wanted to savor it na kami muna, yung kahit na 1 month na lang kami yung nakakaalam. We wanted to keep it a secret na parang may kinikiligan kaming dalawa lang. But then, may nag-leak kasi ng photos from the venue and so we had to release the pictures, and we had to announce right away kasi parang unfair naman kung manggagaling sa ibang tao yung announcement. Ikinwento rin ni Bea kung gaano kasigla ang pakiramdam na dumalo sa GMA Gala 2023 pagkatapos ng proposal, kung saan ipinagdiwang ng lahat ang susunod na yugto ng kanilang relasyon. And then we went to Singapore as in diretso na sa airport. Para kaming nagliligawan ulit, she related giddily. Ganun pala yun pagka may second phase, pag may another chapter na nabubuksan. Kilig na kilig kami sa isa't isa. She continued, tas ang sweet kasi lahat ng mga Pilipinong nakakasalubong namin, uy, congratulations, patanjin ng ring. So ang cute na parang matagal na kaming magkakilala. Sa kabila ng mga ito, kinikilala ng kapuso actress na ilang sandali pagkatapos ng proposal ay magkakaroon ng mga matataas, ngunit sa kalaunan ay hamupa at babalik sa normal. Syempre lahat ng emotions naman na yon, just like in any other relationship, nagpi-fade yun, di ba? Nandun yung parang bugzo, tapos nandun kami ngayon sa parang chill na ulit kami. She shared, sabay kaming pumunta sa Europe, nakapag-spend kami ng time together. Pero mas real na yung nag-aaway na kami ulit. Mga small things lang naman. Nagkakainisan na kami ulit. Higit sa lahat, inaabangan niya ang susunod na kapanapanabak na mataas na panto sa kanilang paglalakbay na walang iba kundi ang kanilang inaabangan na kasal. O mga ka-cheka, anong masasabi nyo tungkol dito? Mag-comment lang sa baba. And don't forget to subscribe.